So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, okay, here we go again mga minamahal. History repeat itself dahil kung ano po yung ginawang pambabastos ng Office of the Vice President sa mga naunang hearing, dito nga po sa budget hearing, abay inulit na naman po ni Vice President Sara Duterte yung pambabastos niya ngayon. Dito nga po sa ginaganap na budget hearing. Mga minamahal, it is easy to answer kung alam mo talaga yung sagot. Kaso itong si Sara Duterte, meron na naman po siyang mga side comment. Naalala niyo yung ginawa niya kay Senator Risa Hontiveros, 'di ba? Napaka-basic ng tanong ni Senator Risa, para saan yung textbook? Ano yung nilalaman ng textbook? Ilang copies yung kailangan natin? 'Di ba? Napaka-simple ng sagot ay ng katanungan na hinihingan siya ng simpleng sagot. 'Di ba? Simpleng tanong, basic din na answer. Kaso ano yung sabi ni Sara Duterte? Hindi ko maintindihan yung ugali ng natin, ng ganyan-ganyan bla bla bla. Tapos bigla niyang i-insist, noong 2016, tumatakbo si Risa Hontiveros. Natalo, dalawa. Tinulungan ko, tapos tinira niya yung Pangulong Duterte. Yung mga ganun na side comment na ang daming sinasabi na hindi naman po related sa tanong. Kaya nga, di ba, nakakainis pakinggan. Kasi sabi ko, nung pinanood ko yung hearing, actually, hindi pa nga tapos ngayon grabe nainis ako mga minamahal, kasi mantakin mo bakit ikaw pa yung malakas magsalita na ikaw yung kinukrucify, na in the first place, di ba, ikaw yung nag-aamok ng away Simple lang yung tanong na kinakailanganan natin ng simpleng sagot. Kaya ano yung ginawa ni Franz Castro? Binigyan siya ng lecture. Huwag tayong pusit na kapag once na naiipit na, biglang lumalabas yung maitim na tinta. Ginanon siya ni Franz Castro, mga minamahal. Anyway, eto, ipapanood ko sa inyo yung video kung saan itong si Sara Duterte ay nagsalita na naman ng kanyang side comment. Ganito kasi yung question ni Franz Castro, mga minamahal. Bago natin ipanood yung video napakasimple ng question ni Franz Castro. Kasi according daw po sa COA, kasi meron pong notice yung notice of allowance. Yung 73,283,000 out of 125M, kumbaga naglatag po ng breakdown yung COA ng mga disallowed purchases. Una na nga po dito yung reward payment na umabot ng 10 million. Pangalawa, yung payment of reward and various goods na umabot ng 34.857 million. Tapos yung payment of reward of medicine na umabot ng 24.93 million. Yung tables, chairs, computer, printers na umabot ng 3.5 million. Ang tanong kasi dito ni Franz Castro, bakit umabot ng ganon yung breakdown? Bakit daw umabot ng ganon? Di ba yan po yung mga nilatag ng mga disallowed purchases. Tapos, bakit binili? 'Di ba? Tinatanong lang naman. Simple lang naman yung tanong. Bakit mo binili? Pwede mo namang masagot kasi ganito, ganyan. 'Di ba ito yung mga disallowed purchases? Bakit umabot ng yung breakdown ng ganito? Bla bla bla. Pwedeng sagutin ng maayos. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi na itong si Franz Castro convicted as a child abuse. Ano yung kinalaman ng kaso ni Franz Castro? Although, wala akong pakialam dyan sa kaso ni Franz Castro kasi totoo naman. 'Di ba? Totoo naman 'yon kasi convicted nga siya, 'di ba, mga minamahal? Sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako sa batas. Pero ano yung kinalaman ng kaso ni Franz Castro dito sa budget hearing? Bakit ba ang dami mong side comments, hindi mo na lang diretsuhin yung sagot? Kaya nga siya sinupalpal ni Franz Castro, tinawag na pusit. 'Di ba? Ito pakinggan niyo tong side comment ni Sara Duterte na talagang kahit kayo matutuwa din kayo pag nakita nyo tong mga pinagsasabi niya. Pakinggan natin 4 minutes lang to, mga minamahal. Madam Chair, siguro first observation, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, Madam Chair, so according to the
utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us. No, so we can we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations is 10 million. So a total of 100. O, di ba ang ayos ng pagtatanong ni Franz Castro dito? Di ba maayos? O, tingnan niyo yung ginawa ni Sara Duterte. Antayin lang natin matapos tong kanyang question. 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? The Vice President. Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her O, di ba? a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So the question is, Oh, yan. Kikita nyo unang ano pa lang yan unang pag-uugali pa lang yan ni Sara Duterte. Diba tinatanong, yung sa breakdown nga yan mga minamahal ng 125 million confidential funds, diba? Tinatanong lang naman ng maayos. Okay ba? Tama ba? It is correct? Answerable ba yes or no? Diba? Yung mga purchases na pinamili niya. Kaso ang sabi niya, Madam Chair, you allow a slide comment, tapos ito na yung ganap. Madam, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? O, kinonfirm niya. Yes, Madam Chair. So, before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should persons her to when she said the refrain. line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with your... Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside Yes, that's why Kasi inuutusan mo sa secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes, Alam mo so ano, diba? So, As thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. Tama. Never a slide comment and then you will not allow. Please wait a slide comment. Hindi ma-recognize ni Sara Duterte kung ano yung slide comment. Yung slide comment na ginagawa nila Franz Castro is yung patungkol sa budget hearing. Samantalang yung slide comment ni Sara Duterte, oy, convicted ka, bakit ka nakaupo dito? Tama ba yun? Walang problema kung magkaroon ka ng slide comment as long as yung nakastick ka sa issue, sa budget hearing. Kaso ano yung ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Di ba? Nagkakaroon siya, gumagawa siya ng guni-guning slide comment, pero iba, malayo sa issue, malayo sa topic. Kaya nga, gisang-gisa dito si Sara Duterte. Tingnan niyo yung naging response ni Franz Castro, mga minamahal. Yung kanilang pagkakainitan, tingnan niyo tinawag siyang pusit
on the budget for the 2024, yung Vice President ang nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, Madam Chair, so according to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.6. Kita nyo si Franz Castro paulit-ulit dyan sa topic na yan. Stick lang po yung comment ni Franz Castro. Kung meron siyang slide comment, dyan lang din po umiikot yung kanyang slide comment. 'Di ba? Oh, samantalang si Sara, % of the 125 million. So, can you confirm, Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a slide comment, you will allow me a slide comment as well. So my question is, Madam, can you confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, Before you proceed, may I remind both our guests and our resource you should have reminded her to when she said the refrain. line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a slide comment as well. So, ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan kung paano, di ba? So, kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nag-aano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair. Tama. Kasi yung atin naman pinag-uusapan dito ay budget. Tama. No? So huwag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. di ba? So palpal siya dun. Kasi ugaling pusit nga naman. Pag naiipit, nagbubuga ng tinta na maitim. Which is hindi po yung tama. Umamin ka na lang. Saan mo ginamit? I-breakdown mo yung total. Sagutin mo yung tanong. Napakasimple lang naman kung meron kang isasagot eh. Kaso kung wala talaga, puro slide comment yung gagawin mo. Puro pamumuna sa mga muta nila. Dapat nakastick tayo sa issue. Wala. Ayaw ni Sara sa ganun eh. Kaya gusto niya lagi siyang nababastos. Tama ba yun yung ginagawa mong pagtataray? Di yun pwede, BP. Wag ganun. See? Bastos. Parehas kay sino pa ba yung mga bastos dyan sa tatay niya? Well, yung tatay niya, hindi pa naman nananapak online. I mean, nananapak in person na nakikita sa TV. Si Sara Duterte, nananapak talaga yan. Pero hindi naman natin narinig si Sara Duterte na nagmura, not unlike sa kanyang ama. May pinagkaiba din, pero parehas sila ng ugali. Anyway, yun lamang po, mga minamahal. Di ba? See? Ano yung masasabi ninyo? Kayo, magkomento din kayo ng slide comment ninyo kung ano yung masasabi nyo sa ginawang pantatarantado ni Vice President Sara Duterte. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.